Hawak ni Sehon ang espadang nakatutok sa harap habang sikol ni Kang Wo ang Sword of Justice na si Alec. May diin pang sinabi ni Kang Wo na siya ang kamatayan at ang wakas, ang ama ng pagkamuhi at pagkapuot, saka nakangising nagpakilala bilang si Satan. Naitanong naman ng humahanggos na si Sehon kung ang kaharap ba si isang demon. Sagot naman ni Kang Wo na maaaring ganoon na nga, ngunit ayon sa kanya ay hindi ito ang mahalaga sa oras na iyon. Malakas na napadaing naman si Alec nang higpitan ni Kang Wo ang pagkakasakal sa kanya, kaya't pasigaw siyang sinubukang pigilan ni Sehon. Mapang-asar namang tumawa ang ating bida habang patuloy pa din ang pagkukunwari na sinabing, base sa pagkataranta ni Sehon mukhang importante para sa kanya ang sakal na si Alec. Seryoso namang sagot ni Sehon na wala siyang balak magpaliwanag sa inaakalang demonic order, kasunod nito ang mahigpit na pagkapit sa espada habang inalala ang pag-uusap nila ni Kang Wo. Bago pa magtungo sa lugar tumawag kay Sehon si Kang Wo, upang ipaalam ang nangyaring pag-ambush ng demonic order kay Alec. Mula sa kabilang linya sinabi pa ni Kang Wo na abala siya, kaya't inutusan si Sehon na tulungan ang Sword of Justice. Dahil sa pag-aalala mabilis naman ang ginawang pagtugon ni Sehon sa utos ng ating bida, na inakala din ni Sehon na sa panganib. Habang tinitingnan ng nahihirapang si Alec, naisip ni Sehon na imposibleng matalo niya ang demon na may hawak dito. Gayunpaman, buo ang kanyang loob na gawin ang lahat ng makakaya upang subukang manalo sa laban. Kasabay ng kanyang matinding determinasyon, pinakawalan ni Sehon ang pinagsamang Blue Dragon Sword Style at Blue Dragon Rush. Mabilis at sunod-sunod ang ginawa niyang pag-atake na baliwala naman kung iwasan ni Kang Wo. Upang lalong galitin pang asar pa niyang tanong kay Sehon, kung ito lang ba ang kaya nito. Napangiwit naman sa inis si Sehon nang idagdag pa bi Kang Wo, na nakakadismaya ang nakikitang kakayahan ng sumusugod na si Sehon. Seryosong saad naman ni Sehon na alam niyang mahina pa ang kanyang kakayahan, ngunit puno ng determinasyon ang mga matang muling pinakawalan ang malakas na atake gamit ang nakakakilabot na Blue Dragon Sword Style. Bagaman malakas ang atakeng iyon, nagawa pa rin itong salagin ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Napaatras si Sehon dahil sa enerhiyang iniharang ni Kang Wo, na nagsisilbing pananggalang sa bawat atakeng pinapakawalan ni Sehon. Sandaling napatitig si Kang Wo sa determinadong si Sehon, saka sinabing hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang kagustuhan nitong maligtas si Alec, na wala namang personal na relasyon sa kanya. Habang nagsasalita patuloy naman ang ginagawang pag-iwas ni Kang Wo, sa bawat pagwasiwas ni Sehon ang kanyang kumikinang maespada. Bilang tugon sinabi ni Sehon, na hindi kawarduhan ang subukang magligtas ng hindi naman bahagi ng kanyang pamilya. Pang-asar namang sinabi ni Kang Wo na hindi nga ito kawirduhan kundi talagang katangahan, habang sa isang banda ay natutuwa ang kanyang kalooban sa tagumpay na pang-iinis kay Sehon. Matutuwa pang pinagmasdan ng umaataking si Sehon na desididong wasakin ang ginawang pananggalang ng ating bida. Nasabi pa niya sa isip na inaasahan na niyang mas magaling si Sehon kesa sa hawak sa leeg na si Alec. Sandali pang pinagmasdan ni Kang Wo ang bawat malalakas na atake ni Sehon nang mapagtantong hindi man lang ito nagpipigil sa bawat was-iwas ng espada. Bagaman may pananggalang, ramdam ni Kang Wo ang lakas ng bawat tama ng espada, na halatang ang layunin ay patayin ang sino mang kalaban na kaharap. Ayon pa kay Kang Wo kung nabigyan ng pagkakataong magharap si Sehon at Alec, matalo man si Sehon siguradong ito lang ay dahil sa malaking lamang ng stats ni Alec. Ngunit kung pagbabasihan ang kanilang husay sa paggamit ng espada, walang binatbat kay Sehon ang tinaguriang Sword of Justice. Maraming bagay ang tumatakbo sa isip ng ating bida, habang patuloy pa din ang mahigpit na pagdepensa sa atakeng ginagawa ni Sehon. Batid ni Kang Wo na ang isang player na kakaabot pa lang ng kanyang level 60 na kagaya ni Sehon, ay hindi magtatagumpay sa layuning talunin ang kagaya niyang may stats na may kukumpara sa 100 player. Habang walang tigil pading sinusubukang wasakin ni Sehon ang pananggalang, na mas lalo namang nagpatindi sa pagnanais ng ating bida na mas lumakas pa si Sehon. Sa pamamagitan ng talentong mula sa kalangitan, at ng taglay na martial God's Soul, alam ni Kang Wo na magagawang maging makapangyarihan ni Sehon. Ay dadag pa dito ang gabay mula sa kanyang mahusay na master na Sword King na si Qian Mujan. Animoy damadami ang katauhan ni Sehon dahil sa bilis ng ginagawa nitong pag-atake, habang ang inaakala niyang demon ay walang imot paring si Call si Alec Osborne.
Seryusong pinagmamasdan ni Kang Wo ang walang hiwat na si Sehon, kasunod ang pag-iisip na isang bagay lang ang salat sa determinadong umaatake. At nang muling bumwelo at umamba ng malakas na atake si Sehon, ikinabigla nito ng mabilis na alisin ni Kang Wo ang pananggalang upang maabot siya at agad na hawakan sa mukha. Dakot ni Kang Wo ang mukha ni Sehon habang buo ang layuning, alisin at wasakin ang hadlang na kainan nito. Kasunod nito malakas siyang nagpakawala ng kapangyarihan na direktang tumama kay Sehon, dahilan upang pasigaw itong tumilapon. Napasukan naman ng dugo at halos mawalan ng malay si Sehon nang matanggap ang di inaasahang atakeng iyon ng kaharap na demon. Nang bumagsak ito, nakangisip ang sinabi ni Kang Wo na hindi na masama ang mga ipinakita ni Sehon, mapangasar pa nitong tinawag na isang kulisap na nahihirapan si Sehon. Nang makita ni Kang Wo ang panghihina ni Sehon, sarkastiko niyang sinabi na marahil naabot na nito ang kanyang limitasyon. Hindi pa nasiyahan sa ginagawang pang-iinis, kaya't nakakaloko pang tanong niya kung galit ba si Sehon at kung basta na lang ba mawawala ang mga dahilan nito. Halata namang nanghihina at wala ng lakas upang lumaban si Sehon, kaya't sinabi nitong itigil na ng demon ang kakukuhan at tapusin na lamang siya. Ngunit mabilis na sagot ni Kang Wo na paano niya tatapusin ang isang interesanteng bagay. Kasunod nito dinobol niya ang higpit ng pagkakasakal kay Alec, kaya't pautal na naitanong ni Sehon kung ano ang ginagawa nito. Nakangiting sagot naman ni Kang Wo na nagustuhan niya si Sehon, dahil ayon sa kanya ang galit at pagkamuhi nito ay nakakapagpang-inig at nagbibigay sa kanya ng labis na pananabik. Sa kabilang banda, kahit nahihirapan pilit na nagsalita si Alec upang utusang tumakas na ang nakasalampak sa sahig na si Sehon. Ngunit ilang sandali lang ay hindi na nito magawa pang makagalaw, nang padaluyin ni Kang Wo sa ugat nito ang kanyang enerhiya. May pagpuri pang ipinahayag ni Kang Wo ang kanyang paghanga sa pinakitang determinasyon at fighting spirit ni Sehon sa gitna ng laban, sa kawalang awang pinasabog ang katawan ng kaawa-awang si Alec Osborne. Sa kabilang banda natulala na lang si Sehon nang makita ang pagtalsak ng mga dugo, nang hinahangaan niyang Sword of Justice. Matapos mabalik sa sarili malakas na sumigaw si Sehon dahil sa galit, mariin pa niyang tinawag ang pangalang Satan ang nagpapanggap na si Kang Wo kasunod ang mabilis na pagsugod. Galit at malutong na minura niya ang demang sa katinangkang atakihin ito gamit ang natitira niyang lakas. Ngunit hindi pa man nagagawang makalapit sa nagpapanggap na si Kang Wo, agad na siyang nanghina at lupaypay na bumagsak sa sahig. Puno ng galit ang mga mata ni Sehon habang nakatingin sa ating bida, habang ramdam niya ang labis na panlulupaypay dahil sa atakeng natamo niya. Nagngingit-ngit pang napamura sa isip si Sehon habang bakas pa din ang matinding pagkuhi, ngunit wala siyang magawa kundi ang tapunan ng matalim na tingin ng demon na nasa harap. Nang makita ni Kang Wo ang matinding galit sa pagtitig ni Sehon, nasabi pa niya na ang mga tingin iyon na puno ng galit at puot ang talagang ninanais niyang makita. Tumawang saad pa ng ating bida na sa ang galit at pagkamuhing nararamdaman ni Sehon, ang siyang magsisilbing panimulang hakbang nito. Mautuwidad pa niyang sinabi sa nanghihinang si Sehon na magpatuloy lang ito sa paghihirap, at sa gitna ng lahat ng yun ay alalahanin ang kanyang pangalan. Siya ang kamatayan at ang wakas, ang pagkagalit at pagkapuot, ang pangalan niya ay Satan. Matapos muling ipakilala ang mapagpanggap na katauhan na nilingkit pa ang mga matang ibinili ni Kang Wo kay Sehon, na gamitin nito ang kanyang galit upang magpalakas at maging mas makapangyarihan, nang sa gayon ay magawa nitong patayin siya. Narinig ni Sehon ang lahat ng sinabi ni Kang Wo na nagpanggap bilang si Satan, isang mahabang buntong hininga pa ang pinakawalan nito saka dahan-daang sumubsob sa sahig. Nakahinga naman ng maluwag ang ating bida nang makitang tuluyan ng nawala ng malay ang nakasubsob na si Sehon. Nang tanggalin niya ang suot na mask na patikip na lang siya sa bibig, kasunod ang pagtatanong kung bakit ganoon ang pagsasalita ng bastardong si Satan. Halos mapasuka siya at hindi na kayang tagalan pa ang panggagayang ginagawa. Matapos ito agad niyang tinapunan ng tingin ang walang malay na si Sehon, sa kapuno ng pag-asang nasabi na sana ay natulungan niya si Sehon na ibigay ang kailangan nito. Dahil ayon kay Kang Wo ang bagay na salat si Sehon ay ang pagiging desperado. Tahimik niyang pinagmasdan ang animoy na tutulog lang na si Sehon, kasunod ang pag-alala sa pinakitang pagkadesperado nito nang hindi pa nahuhuli ang mag-amang Yonghan at Jaeon. Matapos makulong ang mag-ama, nawalan na si Sehon ng matinding motibasyon. Nasabi pa ni Kang Wo sa isip na walang kasiguraduhan kung kakampi o kaaway ang mga guardian,
kaya't dapat na maging handa si Sehun at magpalakas. Saad pa ni Kang Wo na kung ang mga ito ay katulad Jane ng baliw na si Alec, kakailanganin ni Sehun makipaglaban mag-isa. Pagpapatuloy pa ng ating bida na maging siya ay kailangan ding mas magpalakas, at agad na malampasan ang kinaiinisang level restriction. Hindi pa man natatapos sa sinasabi na aagaw ng nag-pop up na notification ang kanyang atensyon, nang ipaalam nitong matapos niyang makapatay ng protector ay nalipat na sa level 69 ang kanyang level restriction. At matapos ang kusang pag-apply ng nakasaved na experience points, tumaas na sa 10 ang kanyang level kasabay ng kanyang 7th awakening. Sa kasalukuyan ay tumaas na ang kanyang stats, nadagdagan ng 11 point ang nayang strength, 9 naman sa agility, 8 sa viability at 4 na points para sa intelligence. Di makapaniwalang malalim na napabuntong hininga si Kang Wo matapos mapagtanto, na ang mabilis na paraan upang maalis ang level restriction ay ang pumatay ng mga guardian. Naunawaan na niya ngayon kung bakit kahit anong konsentrasyon noon ay hindi man lang ito tumaas. Sandali namang muling natigilan si Kang Wo sa katakang napatanong kung bakit nagkaroon siya ng level restriction sa level 69. Dahil ayon sa kanyang mga narinig ang isang player ay magkakaroon lang ulit nito matapos ang wall of level 59 kapag naabot na ang level 89. Ngunit si Kang Wo ay muling nagkaroon ng level restriction sa level 69, at ang paraan lang upang maalis ito ay ang pumatay ng protector. Matapos ang lahat ng isiniwalat ng notification, malademonyo ang mukha niyang tumitig sa walang malay na si Sehun na animoy may maitim na binabalak. Nagulat si Kang Wo matapos malaman na mabubuksan niya ang level of restriction kapag nakapatay siya ng guardians. Pinagpawisan si Kang Wo habang hawak ang maskara at nakatingin sa nakahandusay na si Sehun. Naisip niya na kung dapat ba niyang patayin ang mga guardians para lumakas pa siya. Nagmuni-muni siya habang nakatayo at maya-maya ay napagtanto niya na hindi niya pwedeng gawin ang bagay na iyon. Dahil ang pagpili ng ganung pasya ay isang katangahan. Sabay ibinagsak ang balabal ng demon cultist. Naisip ni Kang Wo na hindi niya alam kung anong mga klaseng nilalang pa ang magtatangkang wasakin ng Earth, kaya hindi niya dapat pababain ang bilang ng mga Guardians o hindi niya dapat pagpapatayin ang mga ito. Dahil pag ginawa niya iyon ay mababawasan ang malalakas na magtatanggol sa Earth. Katulad na lang ng kinalaban niyang Susano God. Dagdag pa ng ating bida na kung si Alec ay hindi masamang impluensya para kay Sehun Disinsana ay hinayaan niya ito at hindi pinatay. Matapos ng pag-iisip ay nagpasya na siyang tingnan ang ikapito niyang awakening na nagpakita kanina. Ayon sa status window na ang ikapitong awakening attribute ni Kang Wo ay Reaper of Souls, may rank na SS. Ang epekto nito ay ang attribute ay konektado sa Authority of Predation. Maaaring ma-absorbs ng buo ang Demon Souls at mapapataas ang kalidad ng souls ng ating bida. Mas malakas na Demon Soul, ay mas maganda epekto ang mangyayari. Ayon sa ating bida na ang Authority of Predation ay na-absorb ang buhay ng target, demonic energy at authority. Na-absorb din nito ang soul. Pero dahil sa bagong epekto ng Reaper of Souls ay madidagdagan ang ability ng Authority of Predation na mag-absorb ng soul. Nasilip pa ng ating bida ang status window at bumungad ang Demon Soul. Ang pangalawang hakbang patungo sa pagiging Demon God. Ang mga kondisyon nito ay kasalukuyang hindi pa alam. Naisip ni Kang Wo na hindi pa niya alam kung ano ang mga kondisyon ng Demon Soul, pero malakas ang kutob niya na konektado iyon sa ikapito niyang awakening special ability na Reaper of Souls. Sinabi ni Kang Wo na noong una nagtataka siya kung ano ang 6th stage awakening attribute niya, ang Demon Art of Creation. Nadaan patungo sa Extreme Demonic Energy Body, katulad ng nakuha niya na Key of the Demonic Energy Sea, na makukuha mo lamang kapag nakamit na ang Extreme Demonic Energy Body, na dapat taglayin para makagamit ng amin na authority ng sabay-sabay, gaya ng ginawa niya noong ginamit niya ang Demon Art of Creation. At ngayon ang Reaper of Souls ay malamang konektado din sa Demon Souls. Damay si Kang Wo na parang natatakam habang naiisip na kailangan niyang manghunting ng mga demon at suriin kung mas lalakas siya. At idadamay muli niya si Cha Yeonjo sa kanyang gagawin. Sa isang banda biglang kinilabutan si Yeonjo habang nakahiga dahil may naramdaman siyang bagay na hindi maganda. Yun ay dahil balak na naman siyang idamay ng tuso nating bida. Pumikit si Kang Wo at naglabas ng demonic energy patungo sa kanyang mga kamay.
Naisip niya na dahil nakamit na niya ang ikapitong awakening ay siguradong hamina na ang selyo ng 10,000 Demon Core. Sa paggamit ng kanyang Celestial Dragon Psyche style ay magagawa niyang i-condense ang kanyang demonic energy. Dahil kompleto na niyang nakamit ang Extreme Demonic Energy Body ay magagawa na niyang maabsorb ang mga bagay-bagay patungo sa kanyang Unified Dantian. May gumagapang na demonic energy sa mga paa ni Kang Wu pero naiisip pa rin niya na maaaring nakasilyo pa ang pinakailalim na bahagi ng demonic sea, pero ang kalidad ng demonic energy ay talagang napakasama. Ayon kay Kang Wu na kapag napanatili niyang i-absorb ang demonic energy ng 10,000 Demon Core ay gaya ng gagawin niya, ay ang kanyang buong katawan ay magiging ang mismong 10,000 Demon Core. Nararamdaman niya na dapat niyang tawagin ang demonic energy mula sa abyss. Tinawagan ni Kang Wu ang napakaraming gluttony at tuluyan siyang napalibutan pero sinasabi ng ating bida na kaunti pa iyon kailangan pa ng mas madami. May lumabas na malaking gluttony sa kanyang likuran at akmang kakagatan na siya. Maya-maya ay iminulat na niya ang kanyang mga mata at nasabi na kailangan na niyang huminto. Matapos noon ay nawasak ang malaking gluttony at tuluyang naabsorb ang mga souls ng mga demon sa anyo ng mga gluttony na may malalaking mga pangil. Napapunas na lang siya sa kanyang pawis habang nakangiti dahil nahulog na naman siya sa isang tukso ng kapangyarihan. May lumalabas na notification na nailipat niya ang demonic energy na nagmula sa 10,000 Demon Core patungo sa kanyang demonic energy stat. May notification pa na lumabas na ang kanyang demonic energy stat ay nadagdagan ng 8. Natuwa si Kang Wu dahil tumaas ng 8 ang kanyang demonic energy stat, napasabi na lang siya na malaki ang inangat niya ngayon. Pagsilap niyang mula sa kanyang status window ay nagulat siya dahil 120 lamang ang kanyang demonic energy. Napaisip siya na noong unang sinilip niya ang kanyang status window nakita niya na 113 ang kanyang demonic energy stat. Kung nadagdagan ito ng 8 dapat 121 na ang kanyang demonic energy stat, kaya nakakapagtaka kung bakit 120 lamang ang demonic energy niya at naawa ang isa. Maya-maya ay nagliwanag ang suit niyang suit, at nag-activate ang special effect nito na Kraken's Rage. Matamim na lang si Kang Wu sa mga nangyari. Lumabas ang notification na ang stat ng ating bida ay nakamit na ang 120. Ang kalidad at epekto ng stat ay tataas ng bigla. Ang stat ay madadagdag sa kanyang legendary equipment. Napagtanto ni Kang Wu na ang pagtaas ng kanyang stat na hinto at ang tataas ay ang kanyang equipment. Napahawak siya sa kanyang legendary suit at nasabi na hindi agad niya iyon nalaman. Kaya ganon ang nangyari, kasunod ng kanyang pagbuntong hininga. Marahil kaya walang nagsisiwalat ng ganong impormasyon ay dahil wala pang player ang nakakaabot sa ganong antas. Dagdag pa ng ating bida na sobrang nakakapangamba na ang maaari lamang na makamit na antas ng isang player ay sa stat na 120. Malalakas lahat ng world ranker pero ni isa sa kanila ay wala pang nakaabot sa antas na 120 stat, kundi siya pa lang. Sinunog ni Kang Wu ang bangkay ni Alec kasama ng balabal ng demon cultist. Naiisip niya habang nakahawak sa legendary suit na, 6 na buwan na rin matapos niyang makabalik sa Earth. Ganun din buwan niya nakamit ang kanyang kasalukuyang level ngayon. Napatingala siya sa kalangitan habang naiisip na mabilis na rin ang para sa kanya ang ganung pag-unlad. Sa ibaba ay ang bangkay ni Alec ay patuloy lamang na nasusunog. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng training grounds ng Red Rose Guild ay may nangyayaring paglalaban likha ng pagsesenay. Ang nagsesenay ay si Sehun habang tinuturuan ng Sword King na si Qian Mujin. Nagpapalitan sila ng kanilang mga atake at maya-maya nagseryoso na si Qian Mujin kaya tumilapon ang espada ni Sehun palayo. Mungkahi ni Qian Mujin kay Sehun na tama na muna ang pagsesenay para sa araw na ito. Sinabi ni Qian Mujin na magpahinga na muna sila. Sa isang banda ay pagod na pagod si Sehun at tagaktak ang pawis likha ng matinding pagsasanay nila. Seryosong sinabi ni Sehun na gusto pa niyang maging mas malakas. Napansin ni Qian Mujin ang determinasyon ni Sehun na mas lumakas pa, kaya napapaisip na lang siya na ang pinapakitang hitsura ni Sehun ay sapat na para ang martial artist ay kumulo ang dugo sa sobrang galit. Ang martial arts ni Sehun ay talagang umangat pero nag-aalala siya sa kalagayan nito. Mungkahi ng pagpapalam ni Mujin kung maaari ba niyang isama si Sehun upang mag-hunt. Nilingan naman siya ng ating bida na nakasandal sa pader,
Habang magkakrus ang mga kamay na itinanong kung plano ba ng Sword King na pumunta sa S-Rank Gate sa Suwon. Sagot naman ni Mujan na binabalak niyang isama si Sehun sa Shanghai, kaya't sandaling napaisip ang ating bida.